faith friends, my name is Mike Shirley Marago from Parish of St. Christos of Child Jesus, and I'm here to share about the Luke 16 verses 9 to 15. At ito po ay patungkol sa kayamanan na ipinagkatiwala sa atin at kung paano ba natin ginamit ang kayamanan para sa oras na ng kagipitan at sa uling oras natin dito ay ito ang magiging batayan kung paano ba natin sinulit at paano ba natin pinahalagahan ang kayamanang ipinagkatiwala sa atin ng may kapal. Hindi po lahat sa atin ay pinanganak sa isang mayaman o marangyang pamumuhay dahil lahat tayo ay ginawa ng Panginoon na may pagkakaiba o kumbaga unique sa bawat isa. Ngunit, hindi ito dahilan upang tayo ay maging masama sa oras na tayo ay nakahawak ng kayamanan. Dahil ang kayamanan ay madaling makapagpabago ng tao. Kapag marami kang pera, marami kang kaibigan. Ngunit sa oras na magipit ka at mawalan na ng kayamanan, ay matitira kung sino lamang ang tunay na kaibigan. Ngunit hindi naman sa lahat ng pagkakataon ay ganito ang mga tao. Dahil maaaring mga panahong ikaw ay may kayamanan, ito ay ginamit mo ng tama, kaya nung mga panahong ikaw ay nawalan, may mga taong nakaalala kung gaano ka bait o kung gaano ka mapagbigay ng panahong mayroon ka. At isa pa, dahil nga ang yamang ito ay galing pa rin sa ating may kapal sa ating Panginoon, ito ay dapat natin gamitin ng tapat at totoo. Paano natin ito gagamitin? Unang-una, dapat ito ay galing sa isang tapat na pag-ani, galing sa tapat at galing sa iyong hirap na pagpatuloy. Dahil kapag ito ay galing sa hirap mo, mapapahalagahan kung paano gamitin, kung paano gustayin, at kung paano ibahagi. Dahil kapag ang iyong yaman ay galing sa nakaw o hindi galing sa hirap, ito ay mabilis gustayin ng tao dahil hindi na alam ang kahalagahan o ang paghirap bago magkaroon nito. Ngunit, kahit ang isang tao ay naghirap at nagpakapagod bago magkaroon ng yaman, ang tunay na nagmamahal ay nagpaparaya. Kaya kahit anong mangyari, ang isang taong mapagmahal at ang isang taong anak ng Diyos ay marunong magbahagi, marunong magsabi, at marunong magbigay ng kung ano ang meron sa kanya. Kaya mga kapatid, isang paalala na ang ating buhay ay hiram lamang, tayo ipinanganak na blanco at tayo mismo ang nagsusulat, nagkukulay at maging nagdudungis ng ating papel na siyang ating isasubmit sa Lord sa oras na atin ng kamatayan. At ito ang magiging batayan. Ano nga, kapag may exam, finish or not finish, pass your paper. Walang tamang panahon para maging mabuting tao. Araw-araw, bawat minuto, piliin mong maging mabuting tao. That's all, and thank you. Please subscribe to Faithbook PA's YouTube channel or download the Faithbook app or register at www.faithbook.ph. Thank you.